Kung ikaw ay isa sa mga magulang na nakakaranas ng anak mo ay nagbabago yung mood, nagbabago yung aura, ayaw kanyang pansinin, ayaw kumausap sa'yo at umiiwas sa'yo, then this video is right for you and please watch until the end. What's up everybody? Thank you for tuning in this channel. Ang channel ng mga magulang na open-minded, that they're open to learn skills and knowledge on how to be effective on their parenting. Thank you also for watching this video and also don't forget to please subscribe to our YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin ang mga common reasons o mga dahilan kung bakit yung mga anak natin, lalo na mga teenagers, ayaw tayong kausap, umiiwas sila na kausapin yung kanilang mga magulang. Wala naman kayong away, hindi mo naman pinagalitan, hindi mo naman sinigawan, pero hindi mo maintindihan. Bakit ba umiiwas ang anak mo sa'yo? Dapat nating maintindihan na bawat bata ay may tinatawag na evolving capacity. So ano bang ibig sabihin ng evolving capacity? Bawat bata as they journey in their life stages, nagkakaroon ng development ang kanilang mga kakayahan. Dapat tayong mga magulang ay observant kung saang aspeto sa kanilang buhay na sila ay nagkakaroon ng ganitong mga klaseng kakayahan. Now here are the top 5 reasons kung bakit yung anak mo ay ayaw kanyang kausap, umiiwas o kaya tumatahimik lang. Una is you solve their problems. Palaging ina-assume natin na mga magulang kapag yung anak natin ay lumalapit sa atin, ang tendency is that ang iniisip natin kailangan agad ng anak natin ng tulong, kailangan nila ng advice, kailangan nila ng solusyon. Actually, ang kailangan lang ng anak natin is yung ating pakikinig. Allow mo yung bata na humarap siya sa mga pagsubok or mga challenges sa kanyang buhay. Pangalawa is that you talk too much. What is wrong with the parents today is that we assume kaagad na kailangan lagi ng ating mga anak yung ating mga opinion, yung ating solusyon, yung ating mga advice. Puro ikaw yung mga nagsasalita to the point na humahantong ka sa pagkukumpara ng kapanahunan mo noon kaysa sa panahon ng anak mo ngayon. Ang kailangan ng anak mo ay ang taong makikinig. Kung kaya, if you observe yung mga bata, mga teenagers, saan ba sila laging pumupunta at nagbubukas ng kanilang mga saloobin? Di ba sa kanilang mga barkada, sa kanilang mga kaibigan? Dahil ang mga taong ito, ang ginagawa nila is they are listening. Maaaring hindi ka sumasang-ayon sa kanyang sinasabi. Daka para magbigay ng tamang paggabay, tamang advice o opinion sa tamang panahon. Pangatlo is that you are too judgmental. Natatakot sila kung ano ang magiging reaction mo at natatakot sila na i-criticize mo. Ang tendency kasi natin mga magulang, hindi pa nga tapos makapagsalita. Ang iba nga hindi pa nga nakakapagsalita. Meron na agad conclusion. Kung kaya mas pipiliin ng bata na dumistansya, umiwas sa kanyang mga magulang at magiging secretive na lang siya. Parents must establish a positive connection and it must be through open communication, spend quality and quantity time, build intimacy, and affirm your child. Pang-apat, you are too distracted. Marahil ikaw ay busy sa trabaho, sa computer, sa laptop o kaya naman sa cellphone mo dahil ayaw nung bata na makipagkompetensya sa kung ano man yung ginagawa mo. Kadalasan sa atin habang kaharap or kausap tayo ng ating mga anak, ang kaharap natin ay ang ating cellphone or kaya naman ang ating mata ay nasa TV o kaya sa ating laptop. When we do that, ang feeling nung bata ay hindi ka interesado. At kapag yang bata ay nawala na ng interest, ay mawawalan ka rin ng opportunity to connect with your child. Dapat yung attention mo, full attention. Dapat hindi distracted yung attention mo at dapat ay naka-eye-to-eye contact ka sa anak mo. Panglima is you pressure the child to talk. Pinipilit mo na magsalita ang bata at magbukas ng kanyang saloobin. Dahil nga sa kagustuhan natin ng mga magulang na malaman ano bang dahilan ng kanyang pinagdadaanan o kanyang problema. Na at iintindihan natin mga magulang na ang pakiramdam natin ay gusto talaga natin agad-agad na malaman at magbigay agad ng ating solusyon doon sa bata. Always remember sa sinasabi ko kanina, merong evolving capacity ang bawat bata. They just need us to trust them. Ang kailangan nila is yung assurance of your support at kahit anumang mangyari ay andoon ka in their side. Turuan sila kung paano humarap sa pagsubok at pagkatiwalaan natin yung mga anak natin na kaya nila kahit anumang pagsubok. Let us remind ourselves that communication is a very important element. Let us work hard para mas mapalakas at mapasigla ang communication ninyo sa inyong anak.
If you are learning in this video, please click the share button and don't forget to subscribe in our YouTube channel and see you in our next video.